Ang sabi nga sa akin na mawawalan daw ng tubig, kaya nga pagdating ko galing sa paghatid kay Esha, ay sinabi ko nga agad kay Eric. Dahil wala nga rin kaming stock na tubig, dahil hindi nga kami masyadong nag-i-stock dito sa gram, dahil nalulumot nga lang. Siya nga lang ang naglilinis niyan, dahil nga kung ako ang maglinis niyan, baka malusot ako dyan sa drum. Siya nga lang kasi ang matangkad at siya lang nakakaabot doon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nililinis nga namin mabuti itong drum na pula na to dahil kapag nawalan nga ng tubig ay dito rin kami kukuha ng tubig na panghugas namin sa bigas. Masyado nga seryoso sa paglinis ng drum itong asawa ko kaya eto, ibigyan na lang natin ng pangmalakasan sa puno. Buti nga, nakakahinga pa siya dyan sa loob at hindi niya pa rin tinatapos hanggat hindi nga malinis na malinis. At nung natapos na nga siya, eto at babalnawan naman niya. Kaya nga kitang-kita nga yung dumi dahil nga nilumot na nga rin niya. Ako nga ay pumasok na rin dito sa loob at hinugasan ko na nga to para nga maistakan din kami ng tubig dito sa loob. At nang mahugasan ko na yan, iyan at pinupuno ko na nga ng tubig. At eto na nga, puno na yung aming tubig dito sa lababo. At nagpuno rin kami ng tubig sa 2 drum para in case na mawalan nga ng tubig ay hindi na namin problemahin. Kaya nga kayong mga be ay lagi kayong mag-iipon ng tubig sa inyong mga bahay dahil nga summer na ay hindi na maiiwasan na laging papatay-patay nga ang mga tubig. Para hindi na nga natin problemahin kung mawawalan nga ng tubig, at least ready tayo. At yun lang mga be, see you sa our next video. Please follow our page. Ito na lang be. Matinig sa dagat, madali ng pusa, lalo kus. Go! Ako ay si Ako ay si Kutulak naman. Makinig sa dagat, matalino. Ayusin! Kalus kus. Pakinggan niyo ako, ngayon miyaw. Ulit. Pagpasensyahan nyo na nga mga be ang boses ko at hindi naman tayo singer. Kapag nanay ka na nga ay ang mga bagay na hindi mo naman ginagawa ay magagawa mo. Maturuan nga lang ang anak mo. Ang tanong nga lang ay kung tama ba ang tinuturo ko. At dahil nga marami naman tayong hindi alam sa mundo, kaya eto nga at nagpapagabay tayo kay YouTube. Para kahit papaano nga ay maitama nga ang maling na ituturo ko. Dahil nga sa matigkas na naman nila, kaya eto at nagre-review nga kami para naman kahit papaano ay mga naisagot siya. Itong malinis, ligtas at malusog. Parang balsa pero boltawan. Hot. This is apple. Nice pa ng apple. Dahil nga inuubo at sinisipon siya dyan, kaya ganyan ang kanyang boses. Pati nga siya ay nagtataka kung bakit daw ganyan ang boses niya. Ang sabi niya pa nga sa akin ay i-chat ko daw si teacher, sabihin ko daw na may ubo at sipon siya, kasi baka daw magtaga yung teacher niya na ganyan ang boses niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag niya nang problemahin si teacher. Hindi ko nga alam kung ano ang i-review ko dito sa batang ito, kaya sabi ko nga sa kanya, basahin niya na lang yung mga lesson nila ng mga nakaraang araw. And yellow. I have a lot of friends at my school. I like going to school. Hen has a yellow bird. She named it Win. She likes to play with it. She has the yellow bird fly. Hen makes the bird go up and down. Natutuwa nga ako dito sa anak ko at marunong nang magbasa ng English kahit papaano. Ako nga noon ay 9 years old na ay hindi pa nga ako marunong magbasa ng English. Nabubuli nga ako noon ng mga classmate ko at pinagtatawanan nila ako dahil hindi pa daw ako marunong magbasa. Pagkatapos namin mag-review ay kumain na kami ng hapunan at eto lalabas kami dahil may bibilin kami. At dahil wala ditong ilaw sa may terrace kaya eto may dala siya siyang ilaw. At dahil doon pa kami sa kabila pupunta kaya eto ay aakit muna kami dito sa footbridge para nga makatawid. Ayun nga, dito na naman kami pupunta sa Mercury at dahil nga may ubo na naman kasi siya ay bibili na naman kami ng gamot. Ayoko na nga sana itong isama dahil alas 7 na nga ng gabi ito pero gusto niya nga daw sumama kaya eto sinimbrirohan ko na nga lang. Nakalimutan ko nga na kapag ganitong oras ay maraming tao dito sa Mercury kaya tingnan niyo at mahaba ang pila. Ayoko naman kasing lumabas kanina para bumili ng gamot dahil nga napakainit. Kaya sinadya ko talagang magpagabi pero yun nga mahaba na naman ang pila. Kumuha na nga ako ng gamot niya siya at pumila na rin ako dito at sabi ko nga sa kanya ay kumuha na rin siya ng toothpaste niya dahil wala na nga rin siyang toothpaste. Yan niya rin kasi ng toothpaste na ginagamit namin dahil maanghang daw. Sinasabi ko nga sa kanya dito napalitan niya nga itong toothpaste dahil nga baka mahal ito. Eto nga at pinalitan niya pero pinalitan niya nga lang ng kulay. Sabi ko nga
ang ipalit niya ay yung dati niyang toothpaste, pero ito pa rin ang kinuha niya. Hayaan na nga natin. Kaya ito ang mga binili ko sa kanya, pero hindi pa nga yan siya natatapos dahil kaya nga tayo nakapila dito dahil may kulang pa na gamot yan. Medyo matagal nga rin yung hinintay namin dito dahil nga marami ring senior ang mas pina-priority, pero okay lang, at least nandito na nga tayo. Kaya lang doon nga sa medyo may katagalan kong paghihintay ay wala rin akong napala dahil wala nga din daw stock yung gamot na hinahanap ko. Inaalok nga rin ako ng ibang brand, kaya lang yung hiyang nga kaya siya ay yung Right Med. Kaya sabi ko nga ay wag na lang dahil nga alam ko na marami namang drugstore dito sa paligid, kaya hahanap na lang muna ako sa iba. Kaya nakapagbayad na kami, ito at lalabas na kami. Pupunta muna nga kami doon sa isang drugstore. Medyo may kabilisan nga ang mga sasakyan, pero gusto ko nga dito na lang tumawid dahil ayaw ko na umakyat doon sa footbridge dahil nga hinihingal si Yesha. Siyempre hindi naman tayo raragasa doon agad-agad. Siyempre tatawid muna tayo kapag wala ng sasakyan. At nung nakatawid na nga tayo, diretso na nga tayo dito sa Watson. Pero nga pagdating namin ay sarado na. Kaya yan, nakaka-broken heart naman, pero okay lang. Balik tayo doon sa kabila dahil mayroon pa doon isang drugstore. Sana nga ay mayroon sila doon. At ayan nga, nandito na kami, pero nakaka-disappoint dahil wala pa rin sila ng brand na hinahanap ko. Yun lang kasi ang iniinom ni Yesha na alam kong hiyang sa kanya. Yung kasing nandoon sa Mercury saka yung nandito sa drugstore na to ay parehas lang. Pero hindi nga yun hiyang kay Yesha dahil nagamit na nga namin yan once. At hindi nga tumalab sa kanya kaya mas pinili ko na nga lang na wag bumili nun. At yun nga pagkatapos namin doon sa isang drugstore ay umuwi muna kami at tinatid ko si Yesha para makapagpahinga na siya. Ako naman ay bumalik ulit para maghanap nga ng gamot niya. Titingin lang sana ako doon sa generic pharmacy kaya lang sarado na rin. Kaya ako eto kinarir ko na ang paglalakad. Total malapit lang naman ang SM at lalakarin ko na nga lang. Lakad takbo na nga ang ginagawa ko para makarating ako agad dito sa SM. Dahil may Watson dito sa SM kaya nga eto at pumunta na ako dito. Dumiretso na nga ako agad dito sa pila para makabili na rin nga ako agad. At nung nakabili na ako, eto at pauwi na rin ako. At ayan nga ang presyo niya bukod pa nga doon sa pinamili ko sa Mercury kanina. Hindi pa nga tapos ang March ay lagas na agad ang budget namin ng April. Kaya nga kung may mga ganitong emergency na pagkakagastusan ay nakakabahala nga. Ang sakit nga sa ulo mag-isip kung paano nga namin pagkakasyahin ang lahat. Kaya nga kayo mga be, baka hindi pa po kayo nakaka-follow sa aming Facebook page. Baka po pwedeng palambing naman. Pa-follow naman po ng aming Facebook page. Maraming salamat. Eto nga, pauwi na ako. Sumakay na nga ako dito ng jeep para maabutan ko pa si Yesha gising at para makainom siya nitong gamot na dala-dala ko. Sana nga ito na ang last na pagkakaubo at pagkakasipon ni Yesha dahil hindi nga biro din ang presyo ng mga gamot. Hindi na nga kami nagpapacheck up para nga bawas na nga rin sa gastos. Dahil nga kapag nagpa-check up ka pa ay panibagong gastusan na naman yun. Eh dahil kabisado ko naman ang gamot ni Yesha kaya eto na nga lang lagi ang binibili ko. Disclaimer lamang po, hindi ko po kayo iniinganyo na wag na po kayo magpa-check up. Ito po ay ina-apply lang namin po sa aming mga sarili at hindi ko po ini-encourage sa bawat isa. Ito nga, nandito na ako sa bahay. Buti nga at gising pa tong batang ito at napainom na rin namin ng gamot yan. Ito at iniilawan niya na lang yung papa niya para mag-lock ng gate. At yun na mga be, see you sa our next video! Morning mga be! Ngayon ay magluluto ako ng almusal ng aking anak dahil nasa may ubo siya kaya ito at magluluto ako ng medyo mais sabaw. Lagyan ko lang yan ng kalahati ng sibuyas at tinakpan ko na. At hinintay ko na nga lang yung kumulo. At nang kumukulo na nga, ayan at binuksan ko na at nilagyan ko na nga lang yan ng kalahating chicken cubes. At nang mailagay ko na yan ay hinayaan ko lang yan saglit dyan at saka ko naman inilagay ang dahon ng malunggay. Itong malunggay na to ay hinimay-himay na nga to ni Eric kahapon pa dahil magluluto sana ako ng munggo kahapon pero sumama yung pakiramdam ko kaya hindi ko naluto. Kaya ito ay lulutuin ko na lang para sa almusal niya siya. Nung nahalo ko na nga yan at tinakpan ko muna at hinintay ko muna ulit na kumulo. Wala na nga akong ibang nilagay na pampalasa dyan mga be kundi yung chicken cubes lamang. At kung okay na ang malunggay mga be, yan at aalisin na natin yun dyan sa apoy. At yun nga ay maglalagay na ako dito sa mangkok para nga medyo lumanig-lamig na mamaya at gigisingin ko na nga ang anak ko. Ito nga lang ang nilagay ko, ganyan lang siya kakonti dahil hindi nga yan masyadong nagkakakaing batang yan. Wala talaga yung ganang kumain lalong-lalo na pag bagong gising kahit naman siguro sino. Ayaw pa nga yung bumangon at pinaantok pa nga daw siya. Pinilit ko na nga kumain dahil sabi ko malilate na naman siya kaya yan napakain din. Nagandahan nga lang sa batang ito ay kumakain talaga yan ng gulay. Tingnan nyo naman, ang nilagay ko dyan ay chicken cubes lang pero tingnan nyo at kinakain niya nga. Nagprito nga rin ako dito ng kangkong na ginawa ko ng isang araw at ito nga pinapapak niya. Ipapabaon ko nga yan sa kanya kaya ako nagprito. Tapos yung pinapakain ko sa kanyang gulay, iyan at paubos niya na nga rin. Ewan ko nga din dito sa batang ito at kumakain niya naman ng gulay at ng prutas pero lagi namang kinakapitan ng ubo at sipon. Nai-stress talaga ako mga be kapag may ubo at sipon na siya siya. Relate ba kayo mga mamis? Ganun talaga tayong mga mama. Di ba lang tayo na lang ang magkasakit, wag lang ang ating mga anak. Pero wag naman sana tayo magkasakit, oy. Isa nga yan sa mga prayers ko mga be, na huwag tayong magkakasakit dahil nga di ba nga hindi tayo masyadong maraming pera, at least wala tayong sakit, ay okay na. Kaya nga lagi tayong mag-iingat mga be, lalong-lalo na nga ang ating mga chikiting, na sana nga ay huwag silang dadapuan ng kahit na anong sakit. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang lahat nga ay nagmamahala na. Ayun lang mga be, tapos na siya siyang mag-almasal at maliligo na nga siya. See you sa our next video! Hi mga be! Pagkatapos mo nga magluto nitong almusal na Yesha, eto at magpiprito naman ako ng babaunin niya sa school. Nagpainit nga lang tayo ng kawali at ng mantika at yun nga, magpiprito na tayo. Nung isang araw ko nga ito ginawa mga be, at kung hindi niyo pa nga po napapanood, ay nandiyan lang po ito sa aking mga video. Pakipanood na lang po kung paano ko nga ito ginawa. Pakifollow na rin nga po ang aming Facebook page mga be, dahil kailangan nga namin ang inyong suporta. At dahil nga
nung isang araw ko pa to ginawa, kaya ganyan na parang nagkabuhol-buhol na yung mga dahon. Dahil hinalo-halo ko pa yan kanina. Pagka ganun man, ay masarap pa rin yan mga be, kahit ganyan ang itsura niya. Tinamihan ko nga ang pagprito niyan dahil kung hindi nga magustuhan niya siya yung sabaw na malunggay, ay ito na lang ipapakain ko sa kanya din. Pero parang ang pangit nga ng pagkakaprito ko mga be, kaya tingnan niyo naman ang itsura. Parang hindi kaaya-aya, kaya nga ang ginawa ko, ikinamay ko na nga lang para ma-straight nga yung dahon. At yan nga mga be, tingnan niyo, medyo maganda kahit papaano, di ba? Una kong pinarito ngayon mga be ay hindi masyadong crispy dahil nga siguro sa hindi maayos ang pagkakaprito. Hindi ko na nga na-perfect mga be kasi tingnan nyo naman parang sunog na nga yung kakainin ng anak ko. Kaya yung sumunod na pinarito ko ay binantayan ko na talaga para naman may mapakinabangan pa. Kaya iyan, kahit pa paano ay may nabuo naman akong maayos mga be. O eto na nga yung kinalabasan ng mga pinarito ko. Diba ang ganda? Pagkatapos kong pakainin siya ng kanyang almusal, eto't maghanda naman ako ng kanyang babaunin. Nilagyan ko pa rin ng presyo. Nilagyan ko pa rin ng tissue yun. Nilagyan ko pa rin ng tissue itong baon ni Yesha. Ganyan. Nilagyan ko nga ng tissue itong baon ni Yesha para nga masipsip itong mga excess oil dito sa dahon ng saging. Paano naman naging dahon ng saging yan, mga be? Hindi nga ganun kadali mag-voice over, mga be. Kaya sana naman ay mag-follow na kayo sa aming Facebook page. Nilagyan ko nga ng tissue itong baonan ng... Take 10. Nilagyan ko nga ng tissue itong baonan ni Yesha para nga masipsip ng tissue yung dahon. Ay, Diyos ko, Lord! Okay. Nilagyan ko pa rin nga ng tissue yung baon niya siya para masipsip nga yung oil galing sa dahon ng... yun na nga. Basta yun na yun mga be. Iyan ang baon niya siya ngayon sa school. At pagkatapos niya, inilagay ko na nga yan dito sa bag. At pinabaunan ko rin siya nitong doughy donut para nga kung maumay siya, meron pa siyang ibang kakainin. At ayan nga, bago nga kami aalis, ay kailangan muna mag-pray para nga lagi tayong may protection. Medyo malayo din ang school niya siya, kaya eto, lagi kaming sumasakay sa jeep pagpapasok na. Ako nga lang ang maglalakad pag pauwi. At yun nga, papasok na si Yesha. Medyo late na nga siya dito kasi 6:30 na kami nakaalis sa bahay dahil nga ang tagal magising ng batang iyan. At dahil late na nga siya, ayan, at nahihiya na siyang pumasok ng isa doon sa classroom niya. Ayan nga, naka-stop ko na lang yan dyan sa gitna. Pinagtatabuhin ko na nga siya na pumasok na siya doon at ayaw pa rin talagang kumilos. Pinagbabawal nga kasi dito sa school na ang papasok na naka-short. Dahil nga naka-short lang ako, kaya nahihiya nga akong pumasok. Buti na lang at wala nga si Kuya Lito na bantay dito sa gate. Kaya ayan, tumakbo na nga ako papasok para nga ihatid siya sa classroom. Kapala na nga lang ng mukha mga be, kaysa naman hindi makapasok itong anak ko. Test pa naman nila ngayon. Pag ginising ka na kasi, gumising ka na, huwag ka na nga magpatumpik-tumpik. Katulad nitong late ka na, nahihiya ka namang pumasok mag-isa. Pero syempre, natutuwa naman ako dahil naihatid ko nga ang anak ko sa classroom. Mas gusto ko nga itong sa classroom ko mismo inahatid ang anak ko kaysa nga doon iiwanan ko lang sa may gate. Dahil nga nung ako'y nag-aaral, wala man lang naghahatid sa akin sa school. Kaya eto, at least nagagampanan ko nga yung pagiging nanay ko sa kanya. At pagkahatid ko nga kay Yesha, eto't naglakad na nga rin akong pauwi. Dumaan nga ako dito sa Telepapa at bibili nga ako ng papel ni Yesha at ubos na. Katapos ko naman dito ay bumili naman ako ng bigas at ng itlog. Pagkatapos ko nga tumalon-talon at yun nga, tapos na rin akong tawagin ng kalikasan. Eto, at tinignan ko nga itong ref kung ano nga ang maiuulam namin ngayon. Pero tingnan nyo naman yung bumungad sa akin. Diyos mio. Ang dami-daming mga tira-tirang mga kakaunting ulam pala dito. Dahil hindi ako madalas magbukas ng ref mga be at yung asawa ko nga ang naglalagay niyan sa ref at ang liligpit ng aming mga tira-tirang ulam. Kaya nga nagulat ako bakit ganito ang itsura. Eto nga yung mga nakuha kong tira-tira sa ref. O tingnan nyo nga at ang dami. Ano ba tong mga to? Nakakatawa lang mga be. Tingnan nyo. Tigko ko konti na nga lang yan at may mga tira-tira pa kano. Ito yung binili namin dyan sa kanto na sinigang. At ito naman yung tirang dahon ng kangkong. At ito rin mga adobo namin. So, gagawin natin ang paraan yan mga be para makain pa. Kasi sayang din naman kung itatapon namin to. Pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain ng mga tira-tirang ulam or pagkain. Una ko ang ginawa mga be ay hinugasan ko muna nga itong mga irorotoke ko. Ano ba namang irorotoke, Lizel? Ireritoke. Ito yung tirang talong na inadobo namin. Tapos yung kangkong na inadobo. Ito naman yung bawang na nilagyan ko ng suka. Meron din dyan yung kinunot. At mga adobo pa nga natira. Ito, hinugasan ko na nga. Hugasan yung mga natira-tira namin ulam. Ito, pagpainit na ako ng mantika. At mag-igisa na ako ng bawang at ng sibuyas. Pagkagisa ko nga ng bawang sibuyas, ay sinunod ko naman yung bawang na nilagyan ko ng suka. Inalo ko na at sayang din. Tapos nilagay ko na nga itong baboy. Pagkatapos niya, nilagyan ko na rin ng paminta. Nilagyan ko na rin na naghihingal akong magic sarap. At pagkatapos na yan, nilagay ko na rin yung natira namin adobong kangkong nung nakaraan. At yung dahon nga ng kangkong ay hinugasan ko at hinalo ko na rin dito at nilagyan ko na rin ng ng tubig at eto, tinakpan ko na nga. At hinugasan ko na rin pala yung sinigang na natira at nilagay ko na rin dyan. Tinakpan ko nga lang yan at hihintayin ko lang kumulo. At habang hinihintay kong kumulo yun, eto at maghuhugas naman ako nitong mga kinalat ko dito. Kaya pala wala na akong makitang mangkok dahil lahat pala ay nasa ref na.
ginagawa ko ang salad na wala namang lasa. Ayan nga, kinain niya na. At etong kinunot, hindi ko na ininit, ibabalik ko muna dito sa ref dahil marami na nga kaming ulam. O, tingnan niyo yung ref mga be. Kumpara naman kanina. Pero hindi ko pa yan nililinis mga be, inayos ko lang. At least umaliwalas, di ba? Eh ngayon nga tinanggalan ko na, sinabihan ko nga yung asawa ko, o maayos na naman yung ref, baka kung ano na namang itambak mo dyan. Ewan ko ba kasi dito sa asawa ko, at ang hilig-hilig talaga niyan magtira kahit konti na nga lang yan, ititira pa talaga niya yan. O eto na nga, at ilalagay ko dito yung bell pepper para hindi niya masira dahil iluto ko yung bukas. O pagpasensyahan niyo na yung ref, hindi pa talaga namin nadidepost yan. Pagkatapos ko nang magluto, ay nag-edit ulit ako ng mga video dahil panay nga ang video ko. Ayaw ko nga matangbakan ng i-edit, kaya eto, maya naman tuloy ako nag-i-edit. Tapos nung sinabi nga ng asawa ko, nakakain na daw, ay lumabas na ako at paglabas ko nga eto, nakita ko ang anak ko. Naubos niya nga yung lettuce pero yung bell pepper hindi niya type kasi hindi na nga sariwa. O, eto na yung nilitoki ko kanina, yan ang uulamin namin mga be. At si Eric ay nagprito ng tira naming tamban kahapon. Eto na, kain tayo mga be. At huwag naman natin kakalimutan na mag-pray tayo bago tayo kumain. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Thank you Lord for all the blessings. So at least may pagkain po kami ngayong tanghali. At yan mga be, kung hindi pa po kayo nakakapag-follow sa aming page, please follow nyo na po kami. Maraming salamat. See you sa our next video. Nakabili na nga ako dyan ng bigas at eto ay bibili naman ako ng itlog. At eto pauwi na ako, nakabili na nga ako ng 10 pirasong itlog. Akala ko nga 12 yung nabili ko. Medyo malayo-layo pa rin naman ang lalakarin ko pero okay lang. At eto, nandito na nga ako sa bahay. Aayusin ko nga lang itong mga pinamili ko at pagkatapos nito ay mag-aayusan naman na kami ni Eric. At ayan nga, ito nga yung mga pinamili ko, itlog. At bumili nga rin pala ako ng itlog na maalat at itlog ng pugo. At ito yung 5 kilong bigas, bale 37 nga ang per kilo niyan. Lagi kasing walang bigas sa Kadiwa. Gusto ko nga doon bumili dahil 25 nga lang ang per kilo doon. Maayos ko na nga yung mga pinamili ko, eto at ibababad ko naman sa tubig itong munggo. Munggo nga ang uulamin namin mamayang tanghali. At eto na siya, nababad ko na. Hinayaan ko nga lang yung munggo na nakababad sa tubig at pagkababad ko nga nun ay nag-almusal na rin kami ni Eric. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay nag-edit na nga ako ng iba naming mga videos at pinost ko na nga sa aming Facebook page. Kaya nga mga be, yung mga hindi pa nga po nakakapag-follow sa amin ay please lang po, paki-follow naman po ang aming Facebook page. At pagkatapos ko nga mag-edit at mag-upload ng iba naming video sa aming Facebook page, ito naman at maghihiwa naman ako nitong mga sangkap ng aking lulutuin. Kaya nga ng sinabi ko kanina ay magluluto ako ngayon ng munggo. Naghiwa nga lang ako dito ng bawang at ng sibuyas. Ito ang nilagay kong sibuyas, ayan yung kalahati nung inilagay ko nga doon sa niluto kong malunggay sa almusal ni Yesha. At maghihiwa rin naman ako nitong tokwa na isasahog ko nga doon sa munggong lulutuin ko. Hiniwa ko nga yan ng pahaba at piprituhin ko yan mga be. Habang naghihiwa ko kanina ay nagpainit na nga ako dito ng kawali. Naglagay na rin ako ng mantika at eto piprituhin ko na nga itong mga tokwa. At habang nagpiprito ako dyan ng tokwa ay nagpainit naman ako ng kasirola doon sa kabila at nilagyan ko na nga ng mantika. Pagkalagay ko nga ng mantika ay nagisa na rin ako ng bawang at sibuyas yung hiniwa ko kanina at nilagyan ko na rin ng chicken cubes. Pagkalagay ko nga ng chicken cubes ay nilagyan ko na rin ng tubig. At pagkatapos naman nun ay tinakpan ko lang para nga mabilis kumulo. At habang naghihintay ako kumulo yung tubig, eto at niligpit ko naman itong mga pinaggamitan ko dito sa lababo. Nilabhan ko na rin itong nakababad na basahan dahil ayaw ko nga sa lahat ang madumi ang basahan. Tamang-tama nga pagkatapos ko maglaban ng basahan, eto at luto na itong kabilang side ng tokwa, kaya eto babalik na rin ko na nga. At nung mabaliktad ko na nga lahat ng tokwa, ay tinignan ko naman yung pinapakulaan ko. At nung kumukulo na ay nilagay ko na nga rin yung munggo. Nung nailagay ko na nga yung munggo, ay tinintahan ko nga lang yan ng paminta at magic sarap. Hindi ko nga pala nalagyan ng kamatis itong ginigis akong munggo dahil nakalimutan ko nga bumili ng kamatis. Gusto na nga rin pala itong tokwa, kaya ilalagay ko nga ito dito sa tissue paper para nga ma-absorb ng tissue yung mantika dito sa tokwa. Pagkatanggal ko nga lahat ng tokwa ay magpiprito naman ako nitong isdang tamban. Eto ang lahat ng niluluto ko ay nung linggo ko pa nga lahat nabili. Biyernes na nga ngayon at tamang-tama nga itong pagkakaluto ko pala ng munggo. Ganito rin ba kayo magprito mga be? Tinatakpan niyo yung kawali. May kahiligan din ako sa pagluluto mga be, pero ayaw na ayaw ko nga ang pagpiprito. Sa amin yung dalawa ni Eric ay siya lagi ang nakatoka sa pagpiprito dahil ako nga ay kalaban ko lagi ang mantika. Napilitan nga lang ako dito magprito dahil magsusundo nga siya kaya siya. Pero pag ako nga ang magpiprito, ayan, tingnan niyo mukhang sunod na naman. Ang style ko kasi ay hindi ko talaga yan tinitignan. Kapag wala nang tunog, saka ko nga papatayin yung kalan. At kapag wala nang pumuputok-putok, saka ko nga yan babalik ta rin. Kapag nabaliktad ko naman yan lahat, ay tatakpan ko na agad at saka ko naman bubuksan ulit yung kalan. Yung niluluto ko dun sa kabila ay talagang kumukulo yan ng gabi dahil pinapalambot ko pa dyan yung munggo. O ayan, kulong-kulo, diba? Pinapalambot ko pa nga dyan ang munggo. At yan, balik naman tayo dito sa piniprito ko. Pinatay ko na nga dyan ang apoy at ahaunin ko na rin itong mga stock. Tatanggalin ko na rin itong kawali at ilinipat ko na nga dito yung munggo. Dahil papalambutin ko pa yung munggo sa mahinang apoy. At yan, halos 30 minutes ko nga pinalambot itong munggo. Kaya eto, balikan na natin siya. At habang nagpapalambot nga ako nitong munggo ay nag-i-edit ulit ako ng video dahil mag-a-upload nga ako ulit. O, tamang-tama nga at malambot na nga itong munggo. At ito nga, ilalagay ko nga dito yung natira niya siya almusal kanina. Dahil alam ko na hindi na rin yung kakainin niya siya at hindi naman yung madumi kaya nilagay ko na nga lang dito. Pagkatapos niyan ay nilagay ko na rin yung ibang malunggay na hinimay-himay ni Eric kahapon. Nung mailagay ko na nga yan lahat ay hinalo ko lang at pagkatapos niyan ay sinunod ko naman ilagay yung tokwa. Tinikman ko na rin yan at nung matabang pa nga ay nilagyan ko na nga rin ng konting patis. Pagkatapos nga yan ay hinalo-halo ko lang at tinakpan ko na rin para kumulo agad. At habang hinihintay kong maluto na ng tuluyan yung munggo, eto kiniligpit ko na naman nga itong mga pinaggamitan ko. Nung matapos na ako magligpit ay binalikan ko na nga ito na naluto kong munggo. At eto na nga mga be, diba? Kahit ganyan yan, masarap yan mga be. Simple nga lang ang niluluto kong mga ulam mga be dahil wala
para sa mga syalang pagkain. Pero kahit simple lang yung mga